Hello, good morning and good afternoon and good evening. Reaction lang po ito po ay disclaimer. Disclaimer lang po to na nagre-react lang ako sa mga video na na-play ko po Kamusta po kayo? Nabalitaan niyo na po ba yung kay Marcos daw na latest update na sinugod kuno siya sa ospital. Dami po nagsasabi pero sa tingin ko hindi po to gossip or chismis dahil marami po ako na papanood sa social media na yun nga daw po sinugod daw po siya dahil sa health niya. Critical condition daw po yung kanyang health. Naalala ko rin po na may napanood din po ako dati na nag-tarot card siya. Siya sa mga mga sidekick na nagbabasa ng mga prediction sa mga mangyayari. Nabasa niya po yun na si BBM daw po. Hindi ko na po maalala yung kanyang pangalan. Pero yun nga daw po may isang mataas na politiko na nanganganib dahil sa kanyang critical condition. Siguro sobrang na rin po siya. Sobrang stress na rin po sa mga nangyayari sa kanya. At alam naman natin daw po yung allegation sa kanya ay gumagamit din daw po siya ng pinagbabawal na gamot. Ito po, ito po ay reaction lang po dun sa mga previous na video na nag-explain na kumbaga nag-react din sa kanya. Meron po ditong video na kung kilala niya po si Joby Vargas, isa po siyang sidekick na nagbabasa din po daw ng tarot card. Yung mga card pong ito ay na-predict po yung future. Ewan ko kung bakit sa nila nakuha yung prediction na yun. O saan nanggagaling yung kanilang alam nyo na, yung superpower na makapag-predict ng future. Marami po sa kanya predict ng future dahil po sa tarot card. Ito mong video ito ay na po to, mga 3 months ago na hinulaan niya. At yung iba pong inuulit ko po, 3 months ago na po ito. At yung mga sinabi niya ay naging accurate po yung iba po. Naging accurate yung kanyang mga sinabi. Kaya parang naalala ko po yung alam mo yung The Simpsons na series na cartoon. Siguro nagbabasa din po ng tarot card dyan dahil napipredict nila po yung mangyayari sa mundo. Hindi ko na po tatagalin. I-play ko na po yung kanyang video, yung kanyang prediction po po. Siya rin naman ang gusto rin umalis. Ayaw niya na rin. Oo. Pagod na rin si BP. Oo. Pero ito kaya pinipigilan ni friend niya, si BBM. Ayaw ni BBM eh. Kasi ayaw niya naman talaga ng magpatuloy yung gulo. So, hindi naman talaga kay BBM nang galing ang mga ganito. Nasa likod ng mga tao. Sabi nila gustong mag-presidente ni Speaker. Magiging presidente ba si Speaker Martin? Romualdez. Naku, hindi pa siya ganun masyadong hindi ko pa talagang masasabi na I hope di ako magkamali. Merong chance kasi dito yung emperor, yung pagkatagumpay na parang mauudlot ang tagumpay. Kasi sisingit ang isang babae. Okay, isang babae. Maraming babae. Merong si Gloria, si Lenny, si merong isang babae na lulutang. Malamang si BP Sara po yung tinutukoy niyang babae. Siyempre, wala nang iba po nung sunod sa mataas na Pangulo kundi yung Vice Presidente. Yun na po yung kanyang tinutumbukan na magiging presidente pa. Lulutang. Oo. So, didiretsuhin kita. Babagsak mo si BBM as president?
Yun, yun yung malaking tanong kung babagsak ba si BBM sa kanyang pagkapangulo. Panoodin po natin. Ito po ay 3 months ago na po itong video na ito. Kaya makikita natin ngayon sa hinaharap. Pang sa ngayon present kasalukuyan na malalaman po natin ngayon yung sinasabi na kung totoo o hindi. May ano ko sana yung galit ng tao, sana mawala. Meron kasing galit na magiging dahilan talaga ng pag-alis niya. Pero kayo nga paulit-ulit ko na sana maisipan at mabago niya ang direksyon na matutukan niya kung ano yung problema na talagang anong kailangan ng tao. Kaya sabi ko noon, naway mabigyan niya ng pansin ang hinaing ng taong bayan o kung ano ba talaga ang problema kanyang pinangako noon. Sana mabigyan niya ng pansin ng mga sinasabi niya noon. Ingat! Pwede kasi talagang magkaroon ng gulo na magiging dahilan ng pagkaalis niya. Pero dasal ko pa rin naway matapos. Marami na nga parang na-disappoint sa ating mahal na Pangulo kasi ang magiging dahilan ng pagkabagsak niya talaga next year magulo. Agad-agad siya mawa o bago siya umalis ng 5 taon? Baka bago pa nga mag-eleksyon o matapos ang eleksyon. Sabi po niya bago matapos ang eleksyon. Ito po yung hindi pa po na-arresto si Duterte na lalong dumagdag sa galit ng mga pro Duterte at saka yung mga neutral na tao lang. Kasi bakit mo naman isusuko yung soberanya ng isang Pilipino kung wala namang due process. Dito na po yung sinasabi niya na parang nagkakaroon po ng accuracy. Kumbaga, nagiging accurate na po yung pagbabasa niya ng baraha dahil ngayon pong salukuyan nangyari na nga po yung sinabi niya. Ang sa akin, sana matapos, pero yun yung warning. Ayun ang sinasabi ko, warning na pwede siyang matanggal, mapalitan, o magbago ang Pakita mo kaya sa camera yung tower na bumabagsak. Ito yung tower. Ang ibig sabihin kasi nito, pagkabagsak. So yan yung lumabas sa card nung tinanong Oo, natin. nung tinanong nyo kay BBM, ingatan niya ito kasi ito ang ibig sabihin, babagsak ang kanyang Ayun nga po yung sinabi niyang tower, yung sa card nga po yung babagsak. Marami pong hindi naman po ako sanay. Hindi rin po ako nanguhula po. Kasi marami pong kumbaga maraming meaning yung tower, maraming symbols yung tower. So pwede tayong bumagsak sa pwede yung bumagsak siya sa pagiging pagkapangulo sa niya, or pwede rin bumagsak yung kanyang health or kanyang or kung ano man yung pwede bumagsak sa kanya o yung kanyang pagiging pangulo nga po balita ko po na ngayon pwede parang pinaplano nila na i-freeze yung mga ni Marcos, yung mga pera niya sa bangko. Ewan ko po kung matutuloy po yun. Marami pong meaning yung pagbagsak. Pero yung nakikita ko nga po dito, yung tinutumbok niya ay yung pagiging pangulo, yung pagbagsak. So, Pero hula lang naman to, di ba? hula lang naman. Judgment, yan yung tinatawag nating mga pag-iisipan ng mga tao kung tutuloy pa ba siya sa kanyang pagiging presidente o hindi. Bibigyan pa O siya. pagbibigyan pa ba siya. So naghihintay ang tao ng mga parang pagbabago. Ano ang gagawin? yun. Bukod po dun sa sinabi niya naghihintay yung mga tao, nangyari na po yan pong 3 months ago na po yan, na video niya, na prediction niya. Yan po yung
kasalukuyan na si Sara Duterte nun ay pinai-impeach. Ngayon po, nag-iisip daw po yung sabi niya, ayon sa kanyang video, nag-iisip yung mga tao, pinag-aaralan kung ipagpapatuloy pa yung pamumuno ni Marcos. Kumbaga, nakasalalay sa mga tao yung pagiging pagkapangulo niya kung may tutuloy pa. Ngayon sa kasalukuyan, mas lalong lumala yung ating sitwasyon sa ating bansa dahil una-una, yun nga, pinadala si Duterte sa dahig. Alam naman natin na illegal yung pagka-arrest sa kanya na hindi dumaan sa due process na meron daw tayong sariling Supreme Court na kailangan dito muna lilitisin bago doon. Yun yung policy din po ng dahig. Ngayon, parang sinortcut nila na parang sabi nga ni Inday Sara, kidnapping na nga daw po, ayun nga po nangyari. Kaya mas lalong lumala yung sitwasyon ni Marcos. Kaya siguro, naapektuhan na rin yung kanyang health dahil sa stress. Yun nga po, mo ngayon. Sabihin to, na mo problema ngayon, bakit sobrang tahimik ka? So you're saying may posibilidad bago mag-election baka tumagalit ang sitwasyon ng Pangulo sa pagkapangulo? Pwede. Kasi nga sabi ko magulo ang eleksyon. Maaring gumulo ang eleksyon, pero ang strong yung niya yung barahan niya. Okay. Wala ito. Kaya ko itong lusutan. Ngayon, sabi nga po niya, i-cut ko lang po. Sabi niya ay magulo daw ang election. Alam naman natin na ang election talaga sa Pilipinas kahit sa ibang bansa, magulo. Pero, yung sa atin sa nangyayari ngayon, ay lalong mas magulo. Dahil dun sa nangyayari pag-aresto kay Duterte, Tsaka dun yung sa mga nangyayari na, alam nyo na, yung mga pagbabawas budget sa Pilipinas, lalo mas magulo. Dahil, pag nasa gobyerno ka nga, ay alam nyo na, kung sino yung buaya o hindi. So, saan ka, Joby, talaga? Well, ang dasal ko talaga, gusto ko matapos niya yun, kasi ibinalik ng tao ang tiwala kay BBM. Binalik ang Marcos. Diba? Nawala ang Marcos dahil nga doon sa issue nila nung panahon nilang Cory, the dictatorship. Papa niya. Nasira ang pangalan nila sa buong mundo. Ngayon, ibinalik kayo ng tao. Nilinis uli ang pangalan nyo. Kumbaga sa nabura. Yung expectation sana maisip, na utang ng loob nyo sa taong bayan. Ayan. Tama. Kung bakit kayo nandiyan. Ngayon po ang tatanong, paano kami nagkaroon ng utang na loob sa mga tao? Do you think hindi nila iniisip yun? Dapat isipin nila yun kasi yan yung sinasabi ko na yung utang na loob na yun na ibinigay ng tao, yung utang na loob nila sa tao, sa atin, di ba? Nagtiwala ang mga tao na ibinalik ang Marcos, kaya nga nabuhay uli ang pangalang Marcos. O 4 na taon pa, sana, ito nga, yun yung sinasabi ko, naway, hindi ko sinasabing bigyan pa natin ng pagkakataon, magulo na ho talaga ang gobyerno natin na wala na ngayong unity. Ang sa akin, whining lang ho. Whining pa lang ang nakikita ko na maaari siyang mawala sa pwesto. Whining ho yun hindi ko pa sinasabing mawawala siya. Whining, isabihin, maaring magsiklab ang galit ng tao. Makukulong ba si Bibi, si Sara? Ito po yung pinakang crucial part ng video. Yung tanong niya doon sa isang commentator na sa kanilang video. Makukulong ba si Sara at saka yung tatay niya? Bali, ang sinagot lang po ni Joby Vargas, ang pangalan po niya, na nahulaan niya yung tatay niya yung nagkaroon ng problema na nakakasuhan. Kaya alam naman natin na maraming yung nakahain na pending case dati sa kanya
sa kay Duterte noon pa sa pagiging yung ng ICC. Maraming mga pending case na nung siya'y pangulo pa lang kasi meron siyang kaya di siya makasuhan dati, may immunity siya. Kaya ngayon talaga siya kumbaga ngayon lang siya tinitira ng kaaway dahil wala na siyang immunity sa na-arrest na hindi na siya, pwede na siyang arrestuhin. Kaya alam naman natin na ganun nga yung mangyayari. Pero mas klaro yung sinabi niya na sa nangyayari ngayon na na-arresto siya by kidnapping. Kinidnap ba naman sa airplane? Ang uso dati yung ban, nangingidnap. Ngayon, mas social na yung kidnap ang ginagamit na sasakyan, eroplano na Meron akong nakikitang ganoon. Pero kasi dadaan sa proseso. How about his father? Papa niya? Makukulong ba ang papa niya? Yun nga, ayan nga yung hamon ni sige ako na lang ikulong yun. Ito yung magiging dahilan ng sobrang galit. Ng tao? Oo. Ito hindi, I mean, ano ibig sabihin? Case. May mga kasong haharap. Okay. Ang papa niya. Ito yung taon ng 2025, yan. Pinutol ko na po dahil mas mahaba yung video. Ayun nga po yung yung prediction kay Bongbong Marcos sa year 2025 na parang malinaw na may mangyayari na hindi maganda kay Marcos. Hindi natin alam kung ito ay health or kanyang position sa pagiging nasa president ng Republika ng Pilipinas. Kaya tabayan na lang po natin yung mga yan. Pero sa tingin niyo, sino po ba? Ano pang gusto niya? Ituloy pa ba niya? Sa dami-daming nangyayari sa atin na hindi maganda. Siguro talagang bumababa yung rating niya. At yun lang po. Sana kayo ay ingat at subscribe po kayo sa channel ko. Salamat. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator,